Una sa lahat, kinakausap ng pulis ang driver ng SUV na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maya-maya, bigla na lang itong umatras ng wagas. Bumangga pa ang SUV habang nagpapaikot-ikot sa gas station. Napatakbo tuloy ang ilang tao sa gasolinahan. Ano kaya ang atraso ng motorista? Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-8 araw ng Abril taong 2025. Bulkang Kanlaon pumutok ngayong araw. Higit 10 barangay nabalot ng makapal na abo. Heto ang viral. Babaeng driver, siya na ang nakabangga, siya pang matapobreng umasta. Nakita ko makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayan. Gago, ano mo na pambayan? Si Q nag-amok sa kalsada. Nakipagpatintero sa mga pulis hanggang sa magkabarilan. Hoy! Patay ka nun! Patay ka! Da! News 5 Exclusive. 16 anyos na dalagita, halinhinan umanong ginahasa ng kanyang mga kaeskwela. Isa pang exclusive. Kumpanyang iligal na nagre-refill ng mga tangke ng LPG, sinalakay. Operasyong itakas ang isang Chinese na preso sa Parañaque, pumalpak. Mga sospek, arestado. Malacanang may mungkay kay Senator Amy sa mga susunod na hearing sa pag-aresto kay Duterte. Mag-imbita raw dapat siya ng iba pang international law expert para maliwanagan ng senadora. At eto na nga ang pasilip sa bagong yugto ng action seryeng Incognito. Si Daniel Padilla may makahulugang pahayag kasunod na umano'y nangyaring angasan sa ABS-CBN Ball. Nauwi sa barilan ang tangkang pagtakas ng isang presong Chinese habang pabalik siya ng kulungan mula sa dinaluhang court hearing. Hinarang ng armadong grupo ang mobil na sinasakyan ng akusado. Pero pumalag ang mga otoridad at nabigo ang mga sospek sa kanilang plano. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sige, dadaan ha. Nahuli ng mga pulis ang dalawang lalaking ito sa bahagi ng northbound service road ng Cavitex. Nakashort lang sila nang madatna ng mga pulis. Agad silang pinadapa at pinusasan. Inaresto ang dalawang lalaki at 4 pa nilang kasama na sangkot umano sa pananambang sa mobile ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Target sana ng mga suspect na itakas ang presong Chinese na si Xiaolin na sangkot umano sa iba't ibang krimen. He's a Chinese national involved in a series of criminal activity, particularly the kidnapping, extortion, carnapping, gun running. Ayon sa mga pulis, galing sa hearing sa Makati ang Chinese at pabalik na sana sa Parañaque City Jail. Nangarangin ng mga sospek na sakay ng SUV at sedan ang mobil. Pinaputukan ng mga sospek ang mobil at nasugatan pa ang isang jail officer. Gumanti naman ang mga kawani ng BJMP at doon na sumibat ang mga sospek nang hindi nakukuha ang presong Chinese. Nakatakas ang mga sospek sakay ng sedan. Ang SUV naman na sinasakyan ng 6 na sospek bumangga sa mga puno. Nagtago pa nga mga sakay nito sa mga puno pero nahuli sa follow-up operation. Nakuha mula sa mga sospek ang isang baril at granada na kalaunay na pag-alamang isang replika. 4 sa mga nahuli sospek ay mga Pinoy, habang 2 ay mga Chinese. Ayon sa PNP, kinumisyon lang ng mga Chinese sa mga Pinoy na itakas ang presong Chinese sa halagang 25,000 pesos. Inamin naman ito ng mga nahuling sospek. Nag-aabang lang daw po kami sa likod dahil tapos yun na po, makukuha na po namin yung boss nila. Paano kayo na-recruit ko yun yung mga yan? No-comment po ako dyan, sir. Maharap ang 6 na nahuli sa mga reklamong frustrated at attempted murder, pati na rin ang paglabag sa election gun ban. Kakasuhan rin sila ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act matapos mahulihan ng illegal na droga. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang 4 pang Chinese na kasabot ng mga sospek. Ligtas na rin ang nabaril na BJMP officer na nagpapagaling na lamang. Nagbabalita mula sa frontline,
Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang lalaki na matagal na ang pinaghahanap dahil sa kasong attempted homicide sa Maynila. Tinangkapang manlaban ng suspect at bumunot ng baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kuha ng CCTV na ito sa Santa Cruz, Maynila, kitang isang lalaki sa labas ng karinderya na tila aligaga at hindi mapakali. Wala siyang kaalam-alam na target siya ng pulisya. Nang makatsyempo, lumapit ang isang operatiba at inaresto ang lalaki. Sinubukan pang manlaban ng sospek at akmang bubunot ng baril, pero naagaw ito ng pulis. Ilang residente rin ang tumulong para arestuhin ang sospek na wanted pala sa kasong attempted homicide. Matagal na naming iniikutan. Buti na lang yung informant natin ngayong umaga mismo tumawag, daglian na namin pinuntahan dito. Nakuhanan din siya ng illegal na droga. Depensa ng sospek, pampagising sana niya ang hawak na droga habang ang baril ay pang self-defense daw niya dahil may nagtatangka umano sa kanyang pamilya. Opo, inaamin ko po dahil ayoko pa pong matulog mamaya. Then, pagtulog ko po, ma'am, hindi ko na makakita pamilya ko. Papatayin nila dahil umalis ako sa kanila. Nagbebenta po ba kayo ng droga? Ay, hindi po nagbebenta, gumagamit lang po. Bukod sa kasong attempted homicide, maharap din siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Election Gun Ban. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nakuryente at nahulog sa ginagawang gusali ang isang construction worker sa Cebu City. Hindi pa agad nasagip ang biktima dahil sa mga nakalaylay na spaghetti wire. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Visayas correspondent, John Aroa, exclusive. Isinakay sa stretcher ang construction worker na yan. Dahan-dahang ibinaba ng mga rescuer mula sa ikalawang palapag sa capital site sa Cebu City. Pagkatapos isinakay siya sa ambulansya papuntang ospital, kinilala ang biktimang si Joy Pase. Kwento ng kanyang katrabaho, gumagawa sila ng scaffolding nang biglang makuryente si Pase. Noong inabot ko yung tubo, sabi ko, sandali lang Brad, kukunin ko muna tong paparating na tubo. Pagkuha ko, maya-maya, biglang sumabog. Nahulog siya. Bigla raw sumabog ang transformer. Sakto namang tumama sa live wire ang tubong hawak ng biktima. Ihigop na tingali ito sa live wire. Pagsabog, hinagis niya yung tubo sa palabas. Kung di niya ginawa yun, lahat kami makukuryente. Ang masaklap, naging pahirapan ang pag-rescue dahil nakalaylay ang mga spaghetti wire sa pinagbagsakan ng construction worker. Dahil dyan, saglit na pinatay ang linya ng kuryente sa lugar. Pansamantala namang ipinatigil ang operasyon sa lugar. Lalagyan din daw ng cover ang kable para di na maulit ang insidente. Lubhang napakadelikado. Hindi rin nila sinuot yung safety harness nila. Kung meron pa siyang safety harness, hindi yun mahuhulog. Nakalabas na rin sa ospital ang biktima na nagkasugat at paso sa kanyang kamay. Nangako naman ang kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuan na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Tinangay umano ng isang elektrisyan na higit 10 milyong pisong halaga ng alahas at mahalagang gamit sa pinagtatrabaho niyang bahay sa Quezon City. Natunto ng sospek dahil may tracking device sa mga alahas. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Tumambad ang mga mamahaling gamit nang halughugin ng mga pulis ang compartment ng isang sasakyan sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kabilang sa nakita ang mga singsing, hikaw, bracelet at kwintas. Natagpuan din ang ilang relo, isang bag at maging ang isang baril. Wala. Nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso ang mga nakitang gamit. Nahanap ang mga gamit na magpasaklolo sa mga pulis ang negosyanteng nagmamayari nito. Napansin ng ating biktima na nawawala yung kanyang mga mahalagang alahas. Kapag alaman natin na mayroon palang nakalagay na tracking device dito sa mga mahalagang gamit na ito, kaya sa pagpapalo up natin ng ating operasyon ay natunto natin kung saan ito nakalagay. May nakuha ring resibo ng isang sanglaan sa mga gamit. Sa tulong niyan, natukoy ang nagnakaw umano ng mga gamit. Ang lalaking electrician na 4 na buwan pa lamang nagtatrabaho sa pinarenovate na bahay ng biktima. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Almost 5 hours na nagbantay po ang ating
operatiba hanggat sa dumating yung ating inaabangan na suspect at doon natin na inifik yung arrest sa kanya. Sa investigasyon, napagkalamang dati niya ring pinagnakawan ang isang kaanak pero hindi lang siya sinampahan ng reklamo. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Sa korte ko na lang po, sir, sasabihin. Maharap ang suspect sa reklamong qualified theft. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Hindi na naabutan ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na itataboy sana nito sa may Batanes. Pero may panibagong research vessel ng China na namataan naman sa Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bago mag-alas 10 ng umaga kanina, lumipad ang Islander aircraft ng Philippine Coast Guard mula Ilocos Norte. Patungong Batanes ang eroplano para isurvey ang bahagi ng karagatan sa pinakadulong bahagi ng bansa. Kasunod ito ng pagpasok sa ating exclusive economic zone ng isang research vessel ng China. Mula sa Lawag Airport ay nasa 2 oras na rin tayong nasa Ipapawid. Sakay tayo ng eroplano ng PCG o Philippine Coast Guard para sa aerial mission sa bahagi ng Itbayat, Batanes kung saan namataan ang research vessel ng China. Habang nasa ere, pakalat-kalat ang mga naglalayag na barko, gaya ng oil tanker na ito na namataan namin pasado alas 11 ng umaga. Sa mga oras na yon, hindi pa namin naispatan ang sinasabing Chinese research vessel. Ilang saglit pa, 2 fisheries vessel mula sa Taiwan ang aming namataan 42 nautical miles northeast ng Batanes. Ilang beses niradyohan ng aming piloto ang mga dayuhang barko pero hindi sumasagot. Notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Bago magtanghali, malapit na kami sa airspace ng Taiwan sa paghahanap at pagsunod sa posibleng track ng Chinese research vessel. Dahil dyan, naging maingat ang aming piloto. Ilang beses kaming nagpaikot-ikot pero bigo kaming abutan ang research vessel ng China. Ayon sa PCG, nakalabas na ang Zhongshan Dashue ng EEZ matapos ang halos 1 linggong pananatili sa may Batanes. Una nang sinabi ng PCG na nagsasagawa ng scientific marine research ang Chinese vessel. Such activities of the Chinese government conducting marine scientific research within our own exclusive economic zone without clearance or authority given by the national government is a clear violation of UNICOS. Pero ngayong hapon, kinumpirma ng PCG na may panibagong Chinese research vessel na namataan na naman sa may Santa Ana, Cagayan. The difference between the two, si Zhongshan Dashue, ang navigational pattern niya is already enough for you to suspect na ang ginagawa niya is marine scientific research. However, for Dianke Wanhao, ang movement niya is dire-diretso naman. So pwede na naman nilang i-invoke yan na meron silang right of innocent passage. Sa Zambales naman, 4 na araw nang nagigit-gita ng mga barko ng Pilipinas at China. Makapigil hininga ang pinakahuling paninindak ng Chinese Coast Guard vessel 3302. Ayon sa PCG, ilang beses tinangkang banggain ng CCG ang BRP Cabra. Nangyari yan kahapon, 198 kilometers mula sa Palawig, Zambales. Bukod dyan, nag-deploy pa ang China ng dagdag na Coast Guard vessel para sindakin ang PCG vessel sa sarili nating EEZ. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng 39 na bagong general ng PNP. Kabilang sa mga nanumpa ang 4 na bagong Lieutenant Generals, 11 bagong Police Major General at 24 na Police Brigadier General. Na-promote din bilang 2-star General si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang speech, nagpaalala si Pangulong Marcos na kalakip ng pagangat ng ranggo ang dagdag na responsibilidad para sa bayan. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.8% ang unemployment rate. Katumbas yan ng nasa 1.94 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 4.3% na unemployment rate noong Enero. Dumami ang mga Pilipinong may trabaho, lalo na sa mga sektor ng accommodation, food service, fishing, construction at iba pa.
Nakatulong daw sa pagtaas ang employment rate ang paghahanda para sa eleksyon at summer holidays. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Pinarangalan ang ilang personalidad at programa ng TV5 at 1PH sa 9th Indie Film Festival. Isa na po riyan ang Frontline Pilipinas na kinilala bilang Best News Program. Samantala, ibinahagi naman ni Coco Martin ang kanyang panalo sa mga artistang gaya niya na nagsimula sa indie scene. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Hindi pa aawat sa pagtanggap ng mga panibagong parangal si Coco Martin. Hindi lang kasi isa, hindi lang dalawa, kundi 3 pagkilala ang iginawad sa Primetime King mula sa Indie Film Festival. Isang grupo ito ng mga kumikilala sa husay ng mga personalidad sa independent film, mainstream television at iba pang kategorya. Kabilang sa tinanggap ni Coco ang pinakapaboritong artista ng Masang Filipino Award. Nariyan din ang People's Choice at Best TV Program Award para sa FPJ's Batang Quiapo. Napaka-special sa akin ng award na to kasi dahil nga Indie Film Festival, para ba ako nag-reminisce na dahil dito ako nagsimula, naalala ko lahat tuloy ng mga pinagdaanan ko. Siyempre hindi naging madali. Dagdag pa ni Coco, patuloy na aabangan ng mga eksenang gigimba sa kapatid fans ng Batang Quiapo, lalo na sa karakter niya si Tanggol sa bago nitong haharaping aksyon. Kapag gawa kasi ng Batang Quiapo, hindi lang siya basta iniisip. Talagang pinaghahandaan namin ina-update namin kung ano ba yung nangyayari ngayon sa realidad ng buhay, sa mundo ng politika at kung ano-ano pa. Talagang, sabi ko nga, binubusisi namin ng paggawa talaga ng show. Samantala, kinilala rin ang husay ng mga kapatid nating sa News 5 at 1PH. Most Outstanding Reporter si MJ Marfori. Most Outstanding Broadcast Journalist si Mon Gualvez. Most Outstanding Anchor si Cheryl Cosim. Most Outstanding TV News Show ang One Balita Pilipinas ng 1PH. At Best News Program naman ang Frontline Pilipinas ng TV5. Iba yung inspirasyon na ibibigay nito para maghatid pa tayo ng mas marami pang balita, mas marami pa tayong mapasaya at syempre labanan pa rin natin ang talagang challenge na kinaharap ng bawat mamamahayag ngayon, which is misinformation and disinformation. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa Pulsa Video, isang SUV umatras ng wagas at nagpaikot-ikot sa gasolinahan. Ito naman ang viral, babaeng driver nakabangga na ng insulto pa. Nakita ko makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayad. Gago, ano mo na pambayad? Halos 2,000 pamilya nilikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. At buwis buhay na action scene sa Japan, kaabang-abang sa mid-season ng Incognito. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Luma ko, Anong luma? Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang tapos wala naman kayong pambayad. Nagmamadali ako kasi hinahabol ko ang nanay ko. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayad Ano mo na pambayad? Bago kotse ko. Viral ngayon ang isa na namang insidente ng road rage. Ang babaeng driver na yan sa video ay nakabangga na nga ng insulto pa. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Pumutok po ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kaninang umaga. Nagkaroon pa ng grass fire at higit 10 barangay ang nabalot ng makapal na abo. Live mula sa La Carlota City, Negros Occidental, nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Kari, gaano kakapal ang abo dyan sa Negros ngayon?
Julius, kilo-kilong abo raw ang nakuha ng mga residenteng nakausap natin dahil nga sa ashfall dito sa Barangay La Granja sa La Carlota City, Negros Occidental. Ang sabi nila, umulan nga raw saglit kanina pero hindi ito sumapat para matanggal ang mga abo. Kaya naman pagdating din natin mag-aalas 6 na ng gabi, may mga naabutan pa tayong naglilinis at naguhugas ng kanilang mga bubong para nga matanggal ang abo. At hanggang ngayon, medyo amoy pa rin ang asupre, bagamat hindi na raw ito kasing lala kahit papaano nang nangyari ang pagputok ng Mount Canlaon kaninang umaga. Sa kuha ng PHIVOLCS, makapal at maitim na usok ang ibinuga ng Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga. Umabot ang ibinuga nitong plume ng hanggang 4,000 metro o katumbas ng 13,000 feet na papuntang Timog Kanluran. Tumagal ng 1 oras ang pagputok ng bulkan. Nakuhanan din ng ilang residente ang aktwal na pagputok. Matapos niyan, makapalang idinulot nitong ashfall sa Barangay Araal sa La Carlota City. Nabalot ng abo ang kalsada at pahirapan sa pagmamaneho dahil malabo ang daan dahil sa abo. Sa aerial shot na ito, kita ang lawak ng pinsala ng ashfall sa barangay. Kulay abo na ang bubong ng mga bahay. Balot din ng ashfall ang higit 10 pang barangay sa La Carlota, La Castellana at Bago City. Kita sa kotse na ito ang kapal ng abo. Pati mga pananim, hindi na mapapakinabangan dahil sa ashfall. Ang Sugar Regulatory Administration iniutos na ang paglikas ng kanilang mga empleyado mula sa kanilang research center sa La Carlota sa Negros Occidental. Kaninang tanghali, nagkaroon pa ng grass fire sa bahagi ng Canlaon dahil sa maiinit na fragments na ibinuga mula sa crater. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Kaya inilikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius mula sa crater ng bulkan. Bawal din ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng Canlaon. Ayon sa Negros Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 2,000 pamilya na ang inilikas. Katumbas yan ng halos 6,000 residente. Bukod sa ashfall, apektado rin ang mga residente ng masangsang na amoy ng asupre. Normal po na makaka-amoy yung mga kababayan natin ng masangsang na amoy. Ang tawag natin yung sulfuric na amoy. Parang bulok na itlog. Medyo poisonous to. Pero yung mga malalayo, kailangan lang nilang gumamit ng proper na face mask. Nakahanda naman ang Office of Civil Defense sakaling itaas pa sa Alert Level 4 ang Canlaon. Sa ganitong level hanggang 10-kilometer radius na mula sa crater ang dapat ilikas. Matadagdagan ng additional at least 9,000 families should be evacuated. Meron ng mga ibang LGUs na mag-a-adapt or kukup-kup dun sa mga maaaring lumikas at mga ilangan ng temporary na mga tahanan. Julius, pagdating nga natin dito sa La Carlota City kanina, papasok pa lang tayo kahit nasa loob tayo ng sasakyan, naaamoy na natin yung asupre. Sa katunayan, medyo masakit nga ito sa ulo. At hanggang dito sa kinatatayuan natin, nakita natin may mga residente pang nakasuot ng face mask para nga maiwasan yung masangsang na amoy. At yung gaya ng nabanggit ko kanina, meron ding mga tayong nakitang mga tao sa kanilang mga bahay na naglilinis ng kanilang bubong at maging yung mga tapat ng kanilang mga bahay, hinuhugasan nila para nga matanggal itong mga abo. Ang sabi nga nung ilang nakausap natin, yung iba daw umabot pa sa 5 kilo yung natanggal nilang abo dahil nga sa nangyaring ashfall nang pumutok itong Mount Canlaon kaninang pasado alas 5 ng umaga. Sa ngayon, todo ingat pa rin sila at todo monitor pa rin sa sitwasyon. Ganyan din ang ginagawa ng mga otoridad. Kinumusta din natin yung lagay dun sa mismong city proper ng Canlaon. Ang sabi nila medyo kumalma naman na raw ang sitwasyon doon, bagamat patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay, lalo na raw dun sa mga lugar na apektado pa rin ng grass fire. Pinagbawalan daw kasi sila ng PHIVOLCS na patayin ito dahil nga malapit sa crater yung nangyayaring grass fire na nabanggit natin. At sa ngayon nga, naghahanda rin daw sila sakaling itaas pa sa Alert Level 4. Inalerto na rin daw yung mga residente dun sa 10-kilometer radius sakaling kailangan
silang ilikas. Samantala, suspendido na rin ang klase sa ilang bahagi ng lugar kabilang itong La Carlota City. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Kari Kator. Salita numanong ginahasa ng 3 estudyante ang kanilang menor de edad na kaeskwela sa Maynila. Todo tanggi naman ang mga sospek at giniit na natulog lang daw sila. Nasa frontline balitang yan si Ninaong Pauco, exclusive. Sa kulungan ng bagsak ng 3 lalaking grade 12 students sa Baseco, Maynila. Sila ang itinuturong gumahasa sa 16 anyos nilang babaeng kaeskwela. Sa investigasyon ng mga pulis, isa sa mga sospek ang nag-chat sa biktima at inaya itong makipag-inuman sa kanilang bahay. April 6 na madaling araw, nakatulog na po itong ating biktima, nagising siya, may umahalik po sa kanya. Nung nakita niya po, itong 3 suspects, hawak-hawak, inawakan ng kanyang kamay at tinatakpan yung kanyang bibig. Nagsalitan daw ang mga sospek na gahasain ang dalagita nang makatulog ang 3 sa katumakas ang biktima. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan, kung saan yung kanyang kaibigan is fully aware na hinahanap po siya ng kanyang magulang. Naaresto sa follow-up operation ng 3 estudyante. Sa eksklusibong panayam ng News 5, itinanggi nila ang paratang. Umuwi na po ako nun, yung nalasing ako. Nalasing po kami, nagsitulog na po kami nun. Yung babae po, yung nalasing po, pinapauwi niya na po, ayaw po umuwi. Kasi nagdadahilan daw po, masakit daw po yung tiyan. Tapos may hangover daw. Pero wala po talaga nangyayari nun. Nalasing po kami, nagsitulog na po kami nun. Maharap ang 3 sa reklamong rape, habang nasa pangangalaga naman ng DSWD ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Viral ang isang driver matapos makabangga ng van at wala pang pakundangang inatrasan ng isang gasolinahan sa Quezon City. Live mula sa Commonwealth Avenue, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, anong update dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa gasolinahan kung saan nga nangyari yung viral kanina na pang-aatras ng isang puting SUV. Nangyari nga yan tanghaling tapat kanina. Kwento ng ilang testigong nakausap natin dito, nakapark lang sa tapat ng pagawaan ng sasakyan ng puting van nang bigla itong salpukin ng puting SUV. Ayon sa mismong driver ng van, paulit-ulit daw silang binangga ng SUV kaya tumawag na sila ng pulis. Dito na nakuha na ng viral na video kung saan kinausap ng pulis ang driver ng bumanggang SUV. Pero habang nagkikipag-usap, biglang umatras ang SUV at walang patumanggang nagpaikot-ikot sa gasolinahan. Tumama ang SUV sa isang island holder ng gasolinahan hanggang sa tuluyan itong huminto. Wasak ang harapan ng SUV at may tinamaan ding isang utility vehicle. Wala namang nasaktan sa insidente. Cheryl, wala na nga yung mga sasakyan dito sa may gasolinahan at napag-alaman natin yung driver ay isang senior citizen na 68 years old na lalaki at nasa kustudiya na nga rin siya ngayon ng PNP Quezon City. Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Ito pa, hinabol at kinumpronta ng isang motorista ang babaeng nakabangga umano sa kanila sa Cainta, Rizal. Pero imbis na magkaayos, nagkainitan lalo ang magkabilang panig dahil nilait lang sila ng nakabanggang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Tinakbuhan kami nito. Sa viral videong ito, mainit ang ulo ng babaeng motorista nang komprontahin ng mga nabangga niya di umano sa Ortigas Avenue Extension. Todo tanggi ang babaeng driver na nakabangga siya at tila nagmamadali ng umalis. Isinasarapan niya ang bintana ng kanyang sasakyan pero binubuksan itong muli para sumagot. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi po akong nakabangga. Hindi siya nagsosorry sa mga di umano'y nabangga niya dahil siya raw ang naagrabyado. Aminado rin siyang tumakas pero paliwanag niya. Nagmamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayad. Gago, ano naman pambayad? Tarantado ka ba? Wala naman kayong pambayad eh. Ano naman pambayad? Bago kotse ko. Sa
Sa hiwalay na post, sinabi ng uploader ng video na bago ang komprontasyon ay nabangga raw sila ng driver sa tapat ng isang mall sa Cainta. Nang habulin at maabutan nila ito sa Ortigas Avenue Extension, tila babanggain pa raw sila nito ulit. Patuloy pa raw na hinahanap ng uploader ang nakaalitang driver. Hindi pa malinaw kung nagsampa na sila ng reklamo laban dito. Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang insidente ng road rage. Payo ni Road Safety Advocate Edison Nebrija, mas mainam na huwag na lang habulin ang mga nakaalitan sa kalsada para hindi na mauwi sa karahasan. So hinga tayo na malalim, let's think. Do not react because reaction is an impulsive thing. Yung mag-respond po tayo, let's think it over. Dapat daw nahayaan na lang ang mga otoridad na kumilos at hanggat maaari ay huwag nang bumaba ng sasakyan. Take a video of it, of what's happening. Kunin niyo po yung plate number. Kunin niyo po yung make and model ng sasakyan. You can report it to LTO. Pakita niyo po yung video niyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagamok at nangalagkad ng katrabaho ang isang security guard sa Cebu City matapos manakit nakipaghabulan pa siya sa mga pulis. Nasa Frontline balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Nabulabog ang mga residente ng Uptown area sa Cebu City matapos marinig ang sigaw ng isang babae pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Maya-maya pa, isang lalaki ang naka-uniforming sikyo na may kinalagkad isang babae ang nasa poll ng CCTV. Nagpupumiglas ang babae habang sumisigaw hanggang sa matumba sila. Dito na lumapit ang isang gwardya para sumaklolo. Napakasama ng tingin niya sa akin. Nang may bubunutin na siya, umatras ako. Yung babae, kumapit sa akin. Pagbunit niya, natakot ako. Baka may armas na dala. Maya-maya, dumating yung pulis. Kalaunay nakatakas din ang babae pero ang sumunod na eksena. Hinahabol na ng mga otoridad ang lalaki sa kahabaan ng Osmeña Boulevard. Nang makorner ang lalaki, tila sumugod at akmang bubunot ng baril. Dito na napilitan ang SWAT na barilin ang lalaki sa binti. Base sa investigasyon, isang security guard ng isang hotel sa lugar ang suspect habang katrabaho niya ang hinila niyang babae. Lumabas siya para kumain. Pagbalik niya, bigla niyang sinipa ang glass door kaya nabasag. Yung front desk namin natakot. Tatawag sana siya ng pulis pero hinila na niya ang front desk namin palabas. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang suspect. Inaalam na rin ng mga otoridad ang dahilan ng pag-aamok nito at kung tunay nga itong sikyo dahil may nakarating sa mga pulis na hindi raw ito lisensyadong gwardya. Posible siyang maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline. John Aroa, News 5 Visayas. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na magbabawal sa pambabastos tuwing eleksyon. Kasunod yan ng mga kontrobersyal na biro ng isang kandidato sa Pasig na 2 beses nang pinagpapaliwanag ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. I'm sorry po. Kakasorry lang ni Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia matapos niyang mag-joke tungkol sa pahikipagsiping sa mga solo mother. Ngayon naman, lumutang ang kontrobersyal niyang banat noong April 3. Tinawag niya sa stage ang babaeng staff sabay sabing, Ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat, nung makuha ka na ni mataba ka na. Yan ba ang magiging staff ng manyak? Dio. Pagdating sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. Hindi na naman yan nagustuhan ng COMELEC. That's a discrimination against women. Pa rin. Sa pangalawang pagkakataon, naglabas ulit ang COMELEC ng show cause order para pagpaliwanagin si Sia. Posible raw na nalabag ng kandidato ang Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Sia tungkol dito. Hindi pa niya sinasagot ang unang show cause order at hanggang ngayon na lang siya pwedeng magpaliwanag. Pag hindi po siya sumagot, magkakaroon na ng assessment kung talaga bang dapat na mag-file ng disqualification case sa kanya or election offense.
Bukod sa mga yan, pinagpapaliwanag din si Sia ng Korte Suprema sa loob ng 10 araw kung bakit di siya dapat patawan ng disciplinary action na hindiling naman ng grupong Gabriela kaugnay ng siping joke. Samantala, nag-resign ang beauty queen na si Shamsi Supsupli na tumatakbong konsehal sa Pasig sa partido ni Sia na Team Kaya This. Salungat na raw kasi sa kanyang values ang direksyon tinatahak ng partido. Kasunod nito, naglabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC para madeklara bilang safe space ang election-related activities at venues, gaya ng mga campaign rally at polling centers. Kasama na rin sa mga itinuturing na election offense ang child abuse at diskriminasyon. Inihain naman ng Gabriela Party List sa Kamara ang bawal bastos sa election bill. Layo nitong maisama ang mga pahayag na discriminatory at misogynistic o nangmamaliit sa kababaihan para maging basihan ng diskwalifikasyon ng mga kandidato. Alam naman natin na ang public service is a public trust, diba? So dapat talaga sumang-ayon sa para sa karapatan ng dignidad ng kababaihan yung mga kandidato na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pawang mga dayuhang abogado ang bumuo ng legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. May karanasan din sa information technology ang mga abogado dahil puro electronic daw ang mga isusumiting ebidensya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino-sino ba ang nadagdag na abogado ng dating Pangulo? John Hughes, isang international humanitarian lawyer, ang pinaka-latest na nadagdag nga sa legal team na didepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. At dahil nga ngayon na kumpleto na itong core team ng depensa, mas nakahanda raw sila ngayon maghain na ng mga petisyong pabor sa dating Pangulo. Over again here tomorrow? Sa muling pagbisita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC Detention Center, kinumpirma ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpleto na ang kanilang legal team para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Binubuo raw ito ng 5 international lawyers. Bukod kay Kaufman, pasok din sa defense team ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs na may 15 taon ng karanasan sa international law, international criminal law at human rights. It comprises a core team of people who've had years of experience at the International Criminal Court, years of experience handling the information technology that's required to run a defense case at that court. Git ni Kaufman, mas pinili nilang palakasin daw ang defense team na may kaalaman din sa IT lalo't pawang electronic evidence ang isusumite sa korte. At dahil kumpleto na mga abogadong dedepensa sa dating Pangulo, pinaghahandaan na rin daw nilang paghahain ng mga petisyon sa kaso. Various arguments that we can make, of which the result might be that the case is dismissed. We hope to introduce a request for interim release in due course. I'm not going to tell you about the timing of that. Hindi na pinangalanan ni Attorney Kaufman ang ibang miyembro ng defense team ng dating Pangulo. Pero bukod sa 5 international lawyers, meron din daw 2 Pilipinong abogado na tumutulong sa kanila. Sakto namang pagdating sa The Hague ng kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra. Wala raw usapan na magiging parte siya ng legal team. Pero malaking bagay daw na may abogadong nakakakilala sa mindset ng kliyente. Maalalang si Delgra ang kasama ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea nang arestuhin si former PRRD. Kung may kaso man haharapin niya, ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin dito sa Hague, hindi pala dun sa Pilipinas. Kasabay nito, hiniling ng Duterte camp na magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay sa pinagsama-samang habeas corpus petitions na nauna ng isinampa. The manner of arrest of the subject person is highly questionable as alleged in their petition. Sinagot naman ng Malacanang ang unang naging pahayag ni Attorney Kaufman na malaking hamon sa paghawak niya ng kaso ang political manipulation. It is also better for him to know who manipulates who. And of course, sabi nga natin, he should also be aware of the plight of the EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed. He will definitely face some difficulties in defending his clients if regarding the admissions made by his clients. But we wish him all the luck. Nauna namang sinabi ng ICC na hindi nila kinukonsidera ang ganitong klaseng away politika sa pagdinig ng kaso.
the person downstairs is a defendant. Ngayong puro international lawyers ang nasa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natanong natin kung sila ba hihingi ng legal aid sa International Criminal Court, pero tumanggi si Attorney Kaufman na sumagot at nagbigay ng komento hinggil sa funding ng kanilang kampo. Ngayong araw, inaasahan na muling makakabisita ang mag-ina na sina Hanilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte matapos ng 3 araw na hindi pagbisita o pagdalaw dito sa ICC Detention Center. Julius. Maraming salamat, Mon Valves, live mula sa The Hague, Netherlands. Hinikayat ng palasyo si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng iba pang international law experts sa Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lang dapat ang international legal expert na si Attorney Alexis Medina nagbibigay ng kanyang opinion sa pagdinig. Dapat daw may iba pang eksperto para hindi lang iisang pananaw ang naririnig ng senadora tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay Duterte. Nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig sa Huwebes at inaasahang dadala ulit ang ilang opisyal ng gobyerno. Ito naman ay suggestion lang. Total na itanong naman po. Hindi naman po tayo nag-uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinuputakti pa rin ng mga marites online ang umano'y nangyaring angasan sa after-party ng ABS-CBN Ball. Sa gitna ng kontrobersya, tila may makahulugan namang pahayag si incognito star Daniel Padilla sa mid-season media conference ng action serye. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Murphy. In high spirits sina Daniel Padilla, Richard Gutierrez at ang cast ng Incognito sa mid-season media con ng aksyon serye. Ibinida nila ang mga makapigil hiningang tagpo ng mga eksena na magkaganap sa Yamagata, Japan. Bris buhay raw talaga, pero worth it ang kinalabasan. Hindi mo may iwasan talagang yelo yung tinatapakan mo. Natuklasan namin na meron palang nilalagay sa sapatos para di madulas. Nung last day na. Last day? Di ba Nat? Pero okay lang. Kasama yun kahit sa, di ba, pag tuloy-tuloy yung aksyon, kahit madulas ka, tuloy-tuloy pa rin. Kasama yun Kahit sa totoong buhay nangyayari yun. Trending naman ang mga feisty na eksena ni Maris na kalat ng kanyang ama sa Incognito na si Joel Torre. Kinaaliwan din ng audience ang pag-represent nila sa mga Ilonggo. Sakto raw, Ilonggo si Anthony at bitbit niyang kapatid na kabanter daw sa linyahan ni Maris. Nasa standby area. And then biglang pumasok si Direk. Okay, so Gab, Ilonggo ka dito So, surprise yun lahat. And then sabi ko lang, thank God, Bisaya ako. Kasi we have so many common words, Hiligaynon and Ilonggo and Bisaya. Sir Joel Torre taught me a lot of Ilonggo words. Si Anthony Ilonggo actually, and then his kuya was there also. Kami talaga, there were even lines na hindi Ilonggo. Sabi ko, hindi, itodo natin to. Just last weekend, naging hot topic naman ang umano'y gulo sa pagitan na Daniel Padilla at Kyle Echari. Damay rin ang co-actor ni Daniel na si Richard at singer na si JK Labajo. Pero tikom ang bibig ng mga involved sa issue. Isa lang ang kinonfirm ni Daniel na certified ride or die niya raw ang cast ng Incognito. Sabi nga ni Richard, we're a unit. Totoo yun. Kahit saan kami dalhin, basta magkakasama, okay kami. At saka magtutulungan talaga. Totoo yun. On and off sa set yan. Yun na! Panoorin ang Incognito gabi-gabi sa Todo Max Primetime ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, estudyante sa Bulacan nakaladkad ng riding in tandem na tumatakas sa drug operation. Sa pulsa video, pambubugbog sa isang lalaki sa Coronadal City dahil daw sa love triangle. At Dreamline at Petrogas muling maghaharap sa Game 1 ng PVL All-Filipino Conference Finals. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang estudyante matapos mabangga takbuhan ng riding in tandem sa Bulacan. Ang mga salarin, sangkot pala sa ilegal na droga at may tinatakbo ang mga pulis. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsa video ang pagkaladkad ng motorsiklong ito sa isang babaeng estudyante sa San Jose del Monte, Bulacan. Bumaba pa ang angkas ng motor para tingnan ang nakahandusay na estudyante. Pero imbis na tulungan, bumuelo ang rider, saka tumakas ang dalawa palayo. Hinabol ko, hindi ko mahabol, gawa nang wala akong lakas eh. Hindi ko na siya pinatulan. Sa investigasyon, tumatawid ng kalsada ang grade 6 student na biktima ng salpukin at kaladkarin ng motorsiklo. Matapos takasan ng mga nakabangga, mga residente na lang ang nagtulong-tulong para isugod sa ospital ang bata. Matapos takasan ng kabulagtang estudyante, sumalpok pa rito ang motorsiklo ng riding in tandem. Muli silang bumangon at tumakas. Ang riding in tandem pala, hinahabol ng mga pulis dahil sa illegal na droga. Tukoy na ng barangay ang pagkakakinanlan ng angkas ng motorsiklo na dati na rin nasangkot sa illegal na droga. Posibleng natunugan daw ng dalawang operasyon ng mga pulis, kaya sila tumakas. Sa sobrang pagmamadali nga, yun nga, nakabangga siya nung bata. Sa ngayon, nananatili pa rin sa ospital ng estudyante. Patuloy naman ang manhunt operation laban sa nakatakas na riding in tandem. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isiniwalat ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod ng pagkalat ng tinaguriang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasagutan din na ang isang kongresista at vlogger. Nasa Frontline ang balitang niya, si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa pahayag noon ng vlogger tungkol sa kanya. Ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Sagot ni Cruz, we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation. Giit ni Abante. What is your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech. Pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isasampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, sasampaling kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir. It's overt hindi action na. already. Yes, hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Conana. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque ang umano'y mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite matapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng Meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tinatanggal na raw nila ang mga account at content na lumalabag sa kanilang community standards, lalo na yung mga mapanirang impormasyon. Binabawasan din ang pagkalat ng low-quality content. Nakipag-partner din sila sa third-party fact-checkers gaya ng Rappler, Verifiles at Agence France Presse sa pagtukoy ng mga content na may misinformation. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga law enforcement agency. We can ourselves send content for the fact-checkers to check,
or the fact checkers can do it themselves. Tingin naman ng ilang kongresista, pananagutan ng mga social media platform gaya ng Meta ang pagpuksa sa fake news. Baka kailangan na raw imandato ang pag-register ng mga social media platform sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May mga kasama tayo ulit na volleyball star para sa latest update sa Frontline ng sports. Narito muli si Signal HD Spikers middle blocker Jackie Acuña. Welcome back, Jackie. Thank you, Julius. Tinaasan pa ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang goal matapos ang makasaysayan niyang run sa Miami Open. Target na ni Alex makapasok sa top 15 ng world ranking sa women's tennis. Kamakailan lang ay umakyat na si Alex sa top 73. Mula yan sa top 140 noong sumabak siya sa Miami Open. Dahil pasok na siya sa top 100, madali nang makakwalify si Alex sa main draw ng mga top tennis tournaments gaya ng French Open sa Mayo. Papanatilihin niya ang winning form at tuloy-tuloy ang kanyang training sa Spain para dyan. So yung serve, syempre needs work. Also, my footwork, I think I have a lot to improve there. I have to take it step by step. Right now is the time really to improve. Huwag kayong aalis at may sports news pa tayo mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Illegal na operasyon ng pagre-refill ng mga tangke ng LPG sinalakay sa Davao. Dahil sa love triangle, mga minor de edad nagrambulan sa Coronadal. At sino kaya unang aabante sa pagitan ng Creamline at Petrogas sa finals ng PVL All-Filipino Conference? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinalakay ng mga operatiba ang isang bahay na nagsisilbing illegal na refilling station ng LPG sa Davao City. Bukod sa mapanganib, nakakasulasok din daw ang amoy nito. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Go, 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 go. NBI ko, NBI. NBI ha? NBI. Wala mo liho ka, wala mo dagan. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Davao Region ang isang subdivision sa Barangay Baliok, Davao City. Diyan daw nagaganap ang iligal na pagre-refill sa mga tangke ng LPG. Ayon sa NBI, noong nakaraang buwan pa nila minamanmanan ang naturang operasyon. Napag-alamang 3 taon na itong nag-ooperate ng walang legal na dokumento. Yung ginagawa nila is they will buy from other brands the 50 kg. 50 kg yung ginagamit for restaurants. And then yun yung ililipat nila sa 11 kg. Dagdag pa ng mga residente malapit sa lugar, delikado sa kalusugan ang pagre-refill ng mga LPG tank. Dito sa loob ng bahay, iligal na nire-refill ang mga LPG at ang tanging reklamo ng mga kapitbahay ang ingay sa pagproseso at ang baho ng mga kemikal. Ayon sa NBI Davao Region, mapanganib ang ginagawa ng kumpanya dahil pwede rin itong pagmula ng sunog. Itong mga materials to, flammable kasi ito eh. So, alam naman natin ang once na magkaroon ng leak, mahirap yan. It will burn anything along the way. Naaktuhan naman sa lugar ang may-ari ng LPG refilling company na si alias Rose at ang isa niyang empleyado na si alias Jolo. Nang tanungin sila tungkol sa iligal na ginagawa, ito ang kanilang sagot. No-comment lang. Nagmahay. Nagsisisi ako dahil pumasok ako sa ganitong illegal na trabaho. Hawak na sila ngayon ng NBI. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa LPG Industry Regulations Act at paglabag sa Regulations of Stamped or Marked Containers Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Magkakaalaman na kung sinong unang aabante sa tapatan ng finals ng PVL All-Filipino Conference.
Madedepensahan kaya ng Creamline ang corona o mapuputol ng Petrogas ang kanilang championship drought? Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, sino na ba ang lamang? Jackie, 2 koponan, 1 kampyonato. Yan ang pinaglalabanan ng Creamline Cool Smashers at Petrogas Angels sa Game 1 ng Best of 3 Championship Series ng PVL All-Filipino Conference dito sa Smart Araneta Coliseum. At matapos nga ang matinding semifinals, muling maghaharap sa center stage ang dalawa sa pinakamatitikas na volleyball teams ng bansa. Matinding royal rematch ito, lalo't ika-5 finals matchup na ng Creamline at Petrogas. Sa naunang 4 na tapatan nila, nang ibabaw ang Creamline with 3 championship victories. Pero hindi sila papakampante, lalo't Petrogas ang kaisa-isang nakatalo sa kanila noong semifinals. Target ng Cool Smashers na makuha ang 5-peat o ang kanilang ika-5 sunod na kampyonato sa liga. Sa pakikipag-usap nga natin kanina kina Creamline stars Alyssa Valdez at Tots Carlos, matinding composure at championship poise raw ang kailangan nilang ipakita. Samantalang ang Petrogas naman, gutom sa kampyonato, lalo't magtatatlong taon na mula nang huli silang nakuha ng gold medal noong 2022 Reinforced Conference. Bago naman ang championship match, naglaban na rin kanina ang Akari Chargers at Choco Mucho Flying Titans para sa bronze medal. Reverse sweep nga ang ginawa ng Akari para makuha ang panalo 3-2. Jackie, ilang sandali na lamang at magsisimula na nga ang tapatan sa pagitan ng Creamline at Petrogas at kung sino man ang makakuha ng panalo ngayong gabi, may tsansa ng tapusin ang serye at kunin ang kampyonato pagdating ng Game 2 sa Huwebes. At yan muna ang latest mula dito sa Big Dog. Jackie? Maraming salamat, Ian Suyu. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Jacqueline Acuña. Susunod, bangkay ng sanggol natagpuang nakasilid sa eco bag. At lalaki sa Coronadal City pinagtulungang bugbugin ang punot dulo dahil umano sa love triangle. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulse Video, ang 2 insidente ng rambulan sa magkaibang lugar sa Coronadal City. Ang mga sangkot pawang mga minor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinagtulungang bugbugin ng grupo ng kabataan ng lalaking yan malapit sa isang terminal ng bus sa Coronadal City. Habang pinagsusuntok, patuloy namang nagpupumiglas ang lalaki hanggang saan mahubaran siya ng isa sa mga gumugulpi sa kanya. Dito na nagawang makatakas ng biktima. Base sa investigasyon, pawang mga minor de edad ang sangkot sa rambol. Ang ugat umano ng gulo, love triangle. Nabutan ng isang, actually mga ito, grupo ng kabataan din, no? Nabutan yung lalaki, yung babae na girlfriend niya na may ibang kasama. So doon nagkaroon ng commotion. Agad namang rumusponde ang mga pulis. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa gulo. Sa iwalay namang lugar sa Coronadal City pa rin, nauwi rin sa rambol ang 2 grupong yan nang magkainitan sa inuman. Matapos mapuruan ng isang lalaki, agad nagpulasa ng mga agresibong grupo. Kainitan po yung grupo ng kabataan, no? Kung saan po kasi yung establishment ngayon na meron doon naging inuman, no, sa suntukan. Sa huli, nagkaaregluhan ng magkabilang panig. Hindi na rin nagsampa ng reklamo ang may-ari ng establishmento. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Natagpuan sa loob ng eco bag ang bangkay ng isang sanggol sa Baguio City. Iniwan ito sa gilid ng kalsada, kalakip ang isang papel na may nakasulat na kung sino man ang makakita sa sanggol ay ilibing na lang ito. Nadiskubre ng mga street sweeper ang eco bag. Ayon sa mga pulis, nailibing na ang babaeng sanggol na nasa 6 hanggang 8 buwang gulang. Hinala ng mga otoridad, posibleng ang babaeng nagpalakad-lakad sa lugar ang nag-iwan ng sanggol o di kaya'y ang 2 rider na nahagip ng CCTV. Hinahanap na sila.
Susunod, isang uri ng lobo na matagal nang extinct na ibalik sa pamamagitan ng teknolohiya. Tuloy-tuloy pa magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Na-curious ang netizens sa first crush reveal ni Catherine Bernardo sa programang Pilipinas Got Talent. Ang name niya ay Kenneth. Ayun na nga, kinilig ng bongga ang madla dahil sa pag-amin na yan ni Catherine. Kwento nga ni Kath, mistisuhin daw si Kenneth na first crush niya. Grade 2 pa lang daw noon o silang dalawa nakatira pa sila sa Kabanatuan. Pero hanggang secret crush na lang daw yon. Ayon kasi kay Catherine, pag crush daw niya ang isang tao, lalong hindi niya ito kinakausap. Ang pahayag na yan ni Kath, naka-trigger sa fans. At dahil sa sobrang kilig, biglang nagkaroon ng Oplan Finding Kenneth online. A few weeks back, kinumpirma naman ni Mommy Min Bernardo na single pa rin si Catherine kahit pa maraming nanliligaw sa aktres. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Sa pamamagitan ng teknolohiya, hindi na ngayon extinct ang isang uri ng lobo na nawala na ng mahigit 10,000 taon. Paano nangyari yan? Alamin sa report na ito. Ito sina Romulus at Remus. Sa unang tingin, aakalain ng mga alagang tuta sila. Cute na cute ang kanilang puting mga balahibo at maamong itsura. Pero sina Romulus at Remus, hindi mga aso, kundi mga direwolf. Isang uri ng lobo na mahigit 100 siglo o 10,000 years nang extinct. Pero paano nangyari yan? Sa pamamagitan ng genetic engineering, kumuha ng 2 DNA sample ang mga scientist mula sa buto ng 13,000-year-old na direwolf. Una, mula sa ngipin. Pangalawa, sa bungo. Pinagsama yan sa sample ng isang grey wolf dahil ito ang kalapit na katangian ng mga direwolf. Isang aso ang nagdala o surrogate mother ng direwolves. Bukod kay Romulus at Remus, nabuhay rin ang ngayon 2-month-old direwolf na si Khaleesi, pero hindi pa siya pinakikita sa publiko. Sa ngayon, kasalukuyang cover poster ng Time Magazine si Remus. Dahil palatandaan daw yan na posibleng bumalik ang iba pang hayop na dati nang na-extinct. Gaya na lang ng binabalak na pagbuhay ulit sa mga mammoth. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Grabe history, no? Diba, Romulus and Remus, yung mga wolf, na pwede palang i-revive, no? Yung kanilang lahi. Oo. Iba na ang teknolohiya ngayon. Iba na yung mga matagal ng hayop na hindi na nag-i-exist, kaya pang buhayin nila. Ako, delikado kung anong klaseng hayop yung bubuhayin nila. Oo. Yung mga ex kaya ba? Mga ex, no? Mabubuhay pa kaya? At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.